Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat po ay pinagpala. Amen. Hallelujah. Bago po ang lahat, binabati po namin ang mga sa YouTube mamaya at mag-renew ng gawain at saka yung sa FB Live, sa FB at sa lahat dito. Magandang tanghali po sa ating lahat. Mapagandang buhay po. May nakikinig po. Amen. Lahat ba pinagpala? Amen. Sumigaw ang pinagpala. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Talagang buhay na buhay ang ating pananambahan sa ating Panginoon. Amen. Dahil God is good. And all the time. Amen. Hallelujah. Bago po ang lahat, may baguhan po ba sa atin lahat dito? May baguhan ba pa dito? Meron po bang baguhan? May tao po ba? Good. Amen. Bago po ang lahat, wala naman po tayong baguhan. So, tayo po ay magtatawag. Sino pong pinagpala ng ating Panginoon? Pinagpala ba ang lahat? Ang hina. Pinagpala ba ang lahat? Amen. Sino po ang unang maghayag ng kanyang pagpapala sa kanyang buhay? Sino po? Mga kapatid, pagkakataon nyo na pa ito na ihayag ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kasi ito po ay talagang napakaswerte nyo dahil nandito po kayo. At dito po ngayon ay meron po na pinagpala ang ating kapatid, si Sister Agnes. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Purihin po natin ang Diyos. Pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Gusto ko lang pong ibalik sa ating Diyos na buhay ang pasasalamat sa Kanya dahil answered prayer po ako. Amen, di ba? Una po, na dalangin ko sa Lord na ang aking mga pamangkin ay mapalapit po sa Diyos. Pero glory to God. Yung dalawa ko pong pamangkin, na po sila, altar server na po sila. Kahapon, po sila, na-invested altar server na po sila. Kahapon silang dalawa yung pamangkin ko. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord dahil yung aming mga pamangkin, although broken family po sila, lumaki po sila sa side namin. Then, lagi ko pong dalangin na lumaki po sila na maging mabuting tao. Mabuting. Amen. Yun po. Then, kita ko naman po na mabubuti at masunurin po yung aking mga pamangkin. At isa pa po na aking ipapasalamat sa ating Diyos ay sa Saturday, although hindi pa po tapos yung aking kontrata, matatapos pa lang po sa August, pumayag po si Amo na makauwi po ako na advance bago po matapos ang aking kontrata. So, hindi ko po kayo makikita ng 3 Lunes lang naman po. Salamat sa Diyos dahil sa patuloy na pagtugon ng panalangin natin. Salamat sa Diyos sa patuloy na pag-ibig at patuloy na pag-aaruga sa atin at sa lahat-lahat ng kalakasan na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Salamat din, Lord, sa amo po na yung kaloob na siyang naging daluyan po ng mga pagpapala po na iyong binibigay. Salamat po, Lord. To God be all the glory. Salamat po. Amen. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Mayroon pa po ba? Mga kapatid, huwag niyo pong ikahiyaang magpatotoo dahil si Lord natutuwa pag pinagpatotoo niyo ang kanyang kabutihan sa inyong buhay. Once lang po ito. Amen? Amen. Meron pa ba? Amen. Nandito po si Ate Linda. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin si Lord. Amen. Magandang tanghali po.
Salamat po sa Diyos. Ay, ipatutuo ko lang po yung kabutihan po ng Diyos. Ako po nagpunta doon sa anak ng amo ko kasi pumupunta ako sa isang linggo, isang beses. Noon pa yon, pumunta ako doon, yung pera nagkalat sa sahig, 500 o 500. Ngayon, umuwi ako sa amo ko, nagreklamo ako. Sabi ko, ang daming pera nagkakalat sa sahig. Kahit pamasahe o nagugutom ako, hindi man lang ako binigyan. Sama ang loob ko. Ngayon, binigyan ako ng amo ko. Wala na sama ang loob ko. Naku, nalaman ko, nagkasakit naman siya 2 linggo. Ngayon, nung Martes naman pumunta ako, naglinis na naman ako doon. Pagpagpag ko sa bintana, marami naman pera, tag 500. Sabi ko, itong alaga ko, dito na ako tumanda. 500 lang, yun lang ipapain sa akin. Sana 1,000,000 na lang, yung hindi ko kayang bayaran. Kasi gusto ko magnakaw, yung hindi ko kayang bayaran. Ngayon, naalala ko yung, sabi ko, pwede na sana ito pambili ng pagkain ng alaga ko, kaya lang ibalik ko na lang. Ngayon, nagbukas naman ako sa bag ko. Pagbukas ko, may 500 na naman. Natuwa ako, may 500. Bakos naghimala ang Diyos, may 500. Inaisip ko, kahapon naghanap ako ng pera, wala naman pera itong bag ko. Ay, sabi ko, baka nilagyan na naman ng 500. Sabi ko, salamat Lord, pinaalaala mo sa akin. Hindi pala ito sa akin, di binalik ko. Ngayon, salamat na rin po sa Diyos dahil balik naman tayo sa alaga ko. Yung gumaling na po tuluyan ng alaga ko dahil nangako ako noon sa alaga ko. Kasi ultrasound, 600,000. Sabi ko, Lord, ang alaga ko, hindi ko na lang ultrasound. Ibigay ko na lang sa iyo sa tithes ko. Kaya binigay, salamat sa Diyos, nakompleto ko na po ang pagbigay 6,000. Ang alaga ko na po, wala na po siyang sakit. Kaya salamat po, maraming salamat sa Diyos. Saka yung mga himala po, yung problema ko po, yung pang-remit po sa Pilipinas kasi wala akong dollar, piso po. Kaya salamat sa Diyos, naghimala po. At least nakapag-remit po ako nasa 70,000 pesos po. Dagdagan ko na lang kasi kulang pa yon. Mga kaibigan ko kasi dati may mga sakit. Kaya binibigyan ko sila at saka yung pinupuhunan ko rin para hindi na ako magbibigay. Kaya salamat Lord sa himala, Lord, sa lahat-lahat po sa iyong kabutihan. Amen. Glory to God. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. No? Wala na po tayong time. Dadako na po tayo sa ating panambahan. At pangungunahan po tayo sa panalangin ng ating kapatid, Sister Dina. At sa banal na salita naman po ay pangungunahan po at maghatid ng banal na salita ay si Brother Bay Gonzales. At sa panambahan naman po ay ang El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong sa pangunguna po ng ating kapatid na si Sister Agnes po. To God be the glory. Yes, Lord. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos nagbibigay buhay at ikinabubuhay, ang Diyos na mahabagin, maunawain, mapagpatawad, mapagbigay, at higit sa lahat tagapagligtas. Narito po muli kami, nagpakumbaba, humingi ng tawad sa aming nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aming kapwa, at higit sa lahat sa iyo, Ama. Linisin niyo po ang aming karumihan mula ulo hanggang talampakan, nang sa ganon malinis kaming magpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa kapatawaran na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa isang linggong nagdaan. Maraming salamat po sa biyat kalakasan na patuloy pinagkaloob mo sa amin araw-araw. Maraming salamat po sa mga pagsubok na aming naranasan at sa aming pang maranasan. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa oras pong ito, dalangin po namin, pagpalain mo po ang buong maghapon. Pagpalain mo po ang lahat ng naririto.
At higit sa lahat, pagpalain mo po yung taong sinugo na maghahayag na yung mabuting balita. Pagpalain mo po ang kanyang buhay. Ingatan, gabayan mo po siya sa araw-araw. At higit sa lahat, pagpalain mo po ang iyong mabuting balita na kanyang ihayag. Nawa, ami po itong ganap maunawaan at tumimo po sa aming mga puso't isipan. At ito po ay aming sandigan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain mo pa ang aming mga prayer requests. Lord, kayo po ang nakakabatid sa bawat isa ng aming kahilingan. Nawa, bababa po kami sa lugar na ito, answered prayer po kaming lahat. Lord, inaangkin na po ko namin ang katagumpayan ng buong maghapon. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po. Purihin po natin ang malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Sige po, malakas po, palakpak po ng malakas na malakas ang mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Sige po. Itaas po natin ang ating mga kamay at atin pong damhin ang presensya ng ating Diyos sa mga sandali pong ito. Yes, O Lord, as we gather, may your Spirit's works within us. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you, O God. We welcome you in this place. Oh Lord, yes, Lord. Sing Father, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we pray. We'll be blessed because we came. Minsan pa po. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we pray. We'll be blessed because we pray. At sa ngalan, kung sa ngalan mo, Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy magpapalangin ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Amen. 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 Ang lahat po ba ay pinagpala? Amen. Amen. Sino po ang naniniwala dito na pagkagising pa lang sa umaga ay may pagpapala na siya? Amen. Kung ganon, tayo na. Tayo na at ating ipahayag ang pag-ibig natin sa Diyos. Tayo'y sumayaw. Amen. Kumanta ng may pagpupurit pasasalamat sa ating Diyos. Amen. At ano, sabihin po natin, Lord, I love you. Lord, I love you.
Amen. Sige, tayo na po mga kapatid at tayo sumamba, sumayaw, umindak sa ating Diyos na buhay. Amen. Paggising pa lang sa umaga. Pagising pa lang sa umaga, magmulat ng mga mata. Blessing agad ang nakikita, hangin ay nadarama. Well provided ako, well provided tayo. Laging sasabihin ko, thank you Lord, I love you. Sige po, paggising pa lang sa umaga. Pagising pa lang sa umaga, magmulat ng mga mata. Blessing agad ang nakikita, hangin ay nadarama. Well provided ako, well provided tayo. Laging sasabihin ko, thank you Lord, I love you. Oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig ko'y forever. Sa isang katulad ko, laging oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig ko'y forever. Sa isang katulad ko, laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Pray ka lang. Pray ka lang at manalangin ka. Diyan kay Lord at surrender ka lang. Pray ka lang at darating na. Blessing the Lord. On the way na. Well provided ako. Well provided tayo. Laging sasabihin ko, thank you Lord, I love you. Pray ka lang. Pray ka lang at manalangin ka. Diyan kay Lord, answer prayer ka lang. Pray ka lang at darating na. Blessing ni Lord, on the way na. Well provided ako. Well provided tayo. Laging sasabihin ko, thank you Lord, I love you. Oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig ko'y forever. Sa isang katulad mo, oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig ko'y forever. Sa isang katulad mo, laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig ko'y forever. Sa isang katulad mo, oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig ko'y forever. Sa isang katulad ko, laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Amen. I love you, Lord. Amen. Glory to God. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Diba? Sa buhay natin, di ba? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay laging nandyan. Amen? Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, oh Lord,
Pinupuri ka namin at sinasamba at dinadakila. Yes, Lord. Sa aming buhay, O Lord, lagi ka pong nandyan. Yes, O Lord. Kaya naman po, Lord, ang araw pong ito, Lord, ay iyong pinili para sa amin po, Lord, upang kayo po ay aming paglingkuran. Yes, Lord. Yes, Lord, ayon po sa iyong salita sa 1 Peter 4:10, na ang bawat isa sa inyo ay binigyan ng kaloob ayon sa kanilang kakayahan, na maglingkod sa isa't isa na gaya ng mabubuting katiwala ng sari-saring biyaya ng Diyos. Amen. Yes, O Lord, maraming salamat po, Lord, dahil sa karamihan, O Lord God, kami po ay iyong pinili. Dinala po dito, O Lord God, at binigyan ng pagkakataon upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Kaya naman po, Lord, ikaw ay karapat-dapat na purihin, sambahin, dakilain. O Lord, hallelujah, Lord. Thank you so much, O Lord. Yes, Lord. Hallelujah.
the glory. The same by the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Puri ka, Panginoon. We glorify your name, O Jesus. Holy Spirit, welcome in this place, O Holy Spirit. Our years will make it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, grow your word today and then they just could not
praise you, Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patuloy ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, muli sa araw nito, araw ng Lunes, ang mga kapatid namin na Monday Group, patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa mga biyaya na patuloy na pinagkaloob mo sa kanila. Pagpalain mo ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa ng mga nais na nagmimithi na masunod ang inyong kalooban. Mangyari naman sa kanila ang kanilang mga minimithi. Pagpalain mo rin ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong mga salita. Ganon din ang mga mensahe mo, hindi lamang sa mga nandito sa St. Joseph Parish Church, kundi maging sa nanonood sa Facebook, sa YouTube. Mangyari po ang ninanais mo sa kanila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, itatalahiwasan na, tayo ay Tulungan niya. purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Ang lakas at pag-asa naririnig Sa tuwing na nakahanda, tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito
Amen. Palapakan natin si Lord. Ganon lang ba kalakas yung palakpak natin para sa Kanya? Hallelujah! Yeah! Hallelujah! God is good All the time! all the time. God is good! Amen. Hallelujah. Maganda yung ating pagninilayan ngayon. Naalala niyo yung ebanghelyo na yung isang kitungin, tinanong niya ang Panginoon, Panginoon, ibig mo bang gumaling ako? Sabi ni Lord, oh, gusto ko, gumaling ka. Amen? Parang tatanong, Lord, gusto bang yumaman ako? Oo, gusto ko yumaman ka. Huwag ka lang patulog-tulog. Okay. So, ang ating topic is, I do want to. I do want to. Ayan. Oo, gusto ko. Doon naman sa ibang translation, sinabi ng gusto mo bang gumaling ka? Sabi ni Lord, if He was willing, na gumaling ako, sabi ni Lord, oo, gusto ko gumaling ka. Amen? Amen. Dito ka, sister, yan. Para makita ang iyong, ayan. Kasi ang camera natin, no? Okay. Are you ready na? Amen. Okay, ang ating pong pagninilay ay Matthew 8:1 hanggang 4. Papuri sa iyo aming Panginoong Jesucristo. No? When Jesus came down from the hill, large crowd followed him. Then a man suffering from dreaded skin disease came to him, knelt down before him, and said, Sir, if you want to, you can make me clean. Jesus reached out and touched him. I do want to. He answered, Be clean. And once the man was healed of his disease, then Jesus said to them, Listen, do not tell anyone, but go to straight to the priest and let him examine you. Then, in order to prove to everyone that you are cured, offer the sacrifice that Moses ordered. Nang pababa na si Jesus sa bundok, siya'y sinundan ng maraming tao. Lumapit sa kanya ang isang kitungin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. Iyon ang ating topic, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay, nawala ang kanyang kitong, huwag mo itong sasabihin kanino man. Bilin ni Jesus, pumunta ka sa pasuri ka sa mga sardote. Pagkatapos, maghandog ka ng hain na iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Lahat ng mga may sakit, gagaling. Pati sakit sa bulsa, gagaling. Amen. Hallelujah. Likhain mo, Diyos, para sa
aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Ano ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Okay, magsiupo po tayo. Tandaan ninyo, ang tawag nito yung sakit sa kitong, pakitong-kitong. Wala pa pong gamot yan hanggang ngayon. Ha? Bakit? Kasi ang Diyos lang pwede magpagaling yan eh. Nakikita nyo, ang technology natin ngayon, high-tech na. Pero bakit yung kitong hindi pa rin mabigyan ng gamot? Kasi, kung lahat ng sakit, kayang gamutin ng mga doktor, wala nang himala. Kasi ang miracle, ang himala, doon yan nangyayari sa mga bagay na hindi na kayang gawin ng tao, ngunit kayang gawin pala ng Diyos. Amen. At saka ang kitong, hindi po nakakahawa. Ha? Kasi nung binuksan namin sa Colyon, Palawan, ang mga kitong doon, kitongin, pag magaling na sila, i-declare ng mga doktor na hindi na nakahawa ito. No? Pagtuyo na. Kaya lang, may dahilan kung bakit sila ay hindi na kailangang umuwi sa pamilya nila. Yung mga nasa Colyon, hindi na pwede umuwi yun. Bawal. Pag kinuha ka at pumunta ka sa Colyon, Palawan, ang tawag sa iyo ay buhay na patay. Kasi hindi nakakahawa yun sa ibang dugo, pero pagkadugo mo, yan, masugatan lang konti. Lilipat na sa iyo yung virus. Kasi kwan yun eh. Ancestral na sakit yun eh. No? Yan ang dahilan kung bakit tinanong namin, bakit hindi na pwedeng makipagkita yung mga kitungin sa kamag-anak nila kasi mahahawaan yung brad. O bakit sa ibang tao, hindi nakakahawa yan sa ibang klase, may dugo kasi yan eh. Diba? O ngayon, sabi ng isang sister, magsasaing muna ako, brother. Ito putol na yung mga kamay. Siyempre, hugasan mo yung bigas. Yung iba nga, wala na itong ilong eh. Itong iba dito, tainga, wala na. Pudpud na. Kailan na-declare na nga sila na hindi na nakakahawa. Tapos, sabi, kanina yung naghugas ng bigas, pudpud na yung kamay eh. Pero binulungan ako doon, Brad, wag kang pahalata na nandidiri ka. Oo. Kasi may damdamin ng mga yan. Ito na. Sabi ko, mga kapatid, di nyo ba alam, mahal na mahal kayo ng Diyos? Iwanan man kayo ng pamilya nyo, ng inyong magulang, inyong mga kaibigan, pero ang Diyos, kailanman hindi kayo iniwan ng Diyos. Anong sabi ng iba nung healing na? Inaawit yung, maligaya ka ba
sa iyong katayuan. So sigaw mga kito, hindi po kami maligaya, Panginoon. Ang buhay mo ba ay may kalungkutan? Opo, Panginoon. Tumawag ka sa Kanya at ika'y tutulungan. Nako, hiyaw. Yes, Lord! Alam mo ba ang sigawan doon? Iba-iba yung sigaw. Panginoon, nakalimutan na po kami ng aming pamilya. Nakalimutan na po kami ng syusidad. Sinipirit na po kami dahil kami may kitong. Akala namin wala na nagmamahal sa amin. Salamat kay El Shaddai. Mayroon pa palang isang nagmamahal sa amin, si Yahweh El Shaddai. Kaya tanongin si Brother Rico Lakaw, kami, anniversary kaming dalawa doon eh. Yung muntik ng mahulog yung eroplano namin kasi signal number 4. Grabe ang kwan doon, himala ni Lord, yung bulag nakakita. Grabe ang himala ni Lord doon, nung time na yun. Alam mo, may mga disciple doon. May pelikula si Boyet de Leon. Gagawin silang pelikula doon sa Colyon. Isla kasi yun eh. May dala yung mga prayer partner doon ng mga orchids na bulaklak. No, pagbaba sa barko, baba rin mga preacher. Akala ng artista sa kanila isabit yung bulaklak. Sabi ng mga artista doon uy, akala ko sa atin yan. Bakit doon sinabit yan sa mga ordinaryong tao? Tapos sabay sigaw, mga kapatid, pumunta na kayo sa simbahan, dumating na ang sugo ni El Shaddai. Sabi ng mga artista, ay, preacher pala ni El Shaddai yung kasabay natin. Mas gwapo pala yung kaysa atin. Kita mo na? Wala pang 5 minuto. Puno na yung katedral ng Colyon. Saktok-tok yan eh. Bakit uhaw na uhaw sila sa salita ng ating Panginoong Diyos? Amen? Amen po ba? Dito ina-announce na, huwag kayo manang umalis, inimbitahan kayo ng gawain ng El Shaddai. Nako, yung hindi pa member ng El Shaddai, kuripas lang takbo na para bagang may hinahabol. Nag-aanyaya ng Panginoon. Pagkatapos simba, wala silang pakialam doon. Amen? Kayo kasi tinamaan na kayo kasi tumanggap na kay Jesus Christ, kaya mayroon na kayong time, mayroon ang panahon, hindi na nyo ipinagpapalit ang Panginoon sa anumang lakad, sa anumang mga gampanin na iba pa. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Anong sinabi doon? Ito sa Tagalog maganda kasi ito eh. No? Ang sabi dito sa verse 2, bago mag-verse 3, lumapit sa kanya ang kitungin at lumuhod. Tandaan yung pagluhod ay sign of humility. Lumuhod sa harapan niya, Ginoo ang wika niya. Dito kung ibig po ninyo ako'y inyong mapagaling. Kung ibig mo, gusto mo ba Lord na gumaling ako? Ang sagot ni Lord, ganito. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka. Yung kanyang tanong, Lord, ibig mo ba akong pagalingin? Sabi ni Lord, halika nga dito. Ibig ko gumaling ka. Amen? Sasabihin ni Lord, Panginoon, may sakit po ako. Pero Lord, ang sakit ko, cancer sa bulsa. Ibig mo ba pagalingin mo ako sa kahirapan? Ano sabi ni Lord? I am Jehovah Jireh, the great provider. Ibig kong yumaman ka. Ibig kong pagpapalaing kita. Sino bang hindi gusto na maging hayahay ang buhay mo? Kung ikaw gusto mong gumaling, mas gusto ni Lord gumaling ka. Kung gusto mong maging masaya, gusto ni Lord na maging happy ka. Bakit ikay nalungkot?
Pinili mo na maging malungkot. Amen po ba? Life is what you make it. The choice is yours. Bakit hanggang ngayon mahirap ka pa? Kasi pinili mo ang maging mahirap. Bakit ang bukang bibig mo puro kahirapan? May pera ka ba? Wala. May utang ka ba? Ang dami. Naroon lang sa bibig mo. There is power in your lips. There is power in your tongue. Hindi mo ba alam na ang kasaganaan sa dulo lang ng dila mo? Pag sinabi mong yayaman ka talaga. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Woo! Ang pagyaman wala po sa apam. Ang dami na diyang naloko sa apam-apam na yan. Amen? Alam mo bang kayamanan nasa dulo lang ng dila mo? Pag sinabi mo, ako'y gagaling, ako'y yayaman, ako'y pagpapalain, sabi ni Lord, angkinin mo na. Kaya yung awitin ni, angkinin mo na. Answered prayer na ako. Okay? Kita nyo? So, ang ating topic, doon ko kinuha sa sinabi, ang sagot ni Lord, gusto ko, gumaling ka. Sabi dito, I do want to. Gusto ko kung ano yung gusto mo. Amen po ba? Di ba mayroong binanggit sa Ebanghelyo pa? Kung nangangailangan ng isda ang iyong anak, bibigyan mo ba ng ahas? Parables yun. Sabi ni Lord, kung humingi sa tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Kung anong hinihingi ng anak mo, ibibigay niya sa iyo. Ang tanong, ikaw ba'y anak ng Diyos? Sabi ng isa, anak ako ng tatay ko. Okay? Dadako na tayo sa ating aralin. Anong sinabi dito sa ating binasa? Kukunin natin sa verse 3 ang ating pagninilay, ang ating aralin. The verse, I am willing. Anong sagot ni Lord? Gusto ko. Gumaling ka. I am willing. Kasi ang tanong niya, gusto mo bang gumaling ako, Panginoon? Sabi niya, oo, gusto ko. I'm willing. Na gumaling ka. Okay? Makinig na kayo ng mabuti. The verse, I am willing be cleansed from Mark 1, verse 41, is the one where Jesus responds. Responds to a man with leprosy who asked to be made clean. In this verse, Jesus expresses his willingness to heal the man. No? In-express ni Jesus yung kanyang willingness na pagalingin ang taong may kitong. Amen po ba? Okay. And immediately, pag sinabing immediately, paghipo ni Lord, biglang humilom ang mga sugat. Hindi na naghintay, bukas gumaling ka. Sa isang linggo, gumaling ka. Ang Diyos hindi. Miracle yon. Pag hinawakan ka ng Panginoon, I release the power in healing. I release the blood of Jesus. At kapag ang dugo ni Kristo nag-circulate sa dugo mo, lahat ng dumi lilinisin ng Panginoon. Yung pong sakit-sakitong dumi sa dugo. Amen po ba? Yung mga taong may yung balat ay maraming mga sugat-sugat, mga hindi, kwan yun, sa dugo yun. Amen? Amen po ba? Meron akong dinasal na ganoon. Ang problema niya, brother boy, kabata-bata mo pa. 5 buwan na ako hindi dinugo.
Oh, mayroon palang ganon, yung delay. Alam nyo ba kung bakit kayo mga babae may menstruation? Nilalabas nyo ang dumi na dugo ninyo sa inyong katawan. Masama yung hindi ka dinudugo. Paano duguin yan? 90 anyos na yan. Ibig sabihin, menopause na yon. Wala na yon. Pero pag edad mo ng 40, 35 at hindi normal ang iyong menstruation, something wrong is going to happen in your body. Amen po ba? O yun. So, sabi ng Panginoon, sabi niya, immediately does so. This is a part of larger passage where a man with leprosy. So yung leprosy na yan, mayroon pong dami doon sa Bible, yung 10, yung 10, kitungin, hindi na sila pwedeng lumapit kasi malala na talaga. Ang ginawa po doon sa Israel, okay, sama-sama na lang kayo doon, kaya 10 sila. Sama-sama na sila doon. At ang sabi, hindi kayo pwedeng lumapit sa tao, kahit sino. May kuwan na sila, mayroong nakalagay na sa likod nila. Alam mo nakalagay sa likod nila? Lumayo kayo dahil kami marumi. At ang mga kitungin yung 10, pag sumigaw sila, marumi, kitungin, ang mga tao nagsitakbuhan na yan, lalayo. Pero si Jesus hindi tumakbo palayo. Ano sinabi ng 10 kitungin? Jesus, mahabag po kayo sa amin. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Kami inyong pagalingin. Ano sinabi ni Jesus? Huminto si Jesus at sinabi ni Jesus, magaling na kayo. Ang ginamit ni Lord doon yung power, hindi yung power of touch, kundi power of word. Sabi ni Lord, magaling na kayo. Pupunta kayo sa mga saserdote. Ang saserdote, mayroon silang authority na i-testify na itong taong ito ay malinis na, malaya na. Anong nangyari doon? Yung 9 ay gumaling yung 10. Yung Hudyo, kung sino yung Hudyo, wala silang pakialam. Pinagaling na nga sila ni Jesus eh. Patuloy siya sa paglalakad, yung 9, yung pong isang Samaritano, bumalik kay Jesus, nagpatira pa at nagpasalamat sa Panginoon. Anong sinabi ni Jesus? Hindi ba 10 ang gumaling? Nasaan ang 9? Hindi ba sila nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Tingnan nyo. Ang Diyos minsan nagdaramdam din. Sabi ng Panginoon, dumalo si Eliseo yan, pinagpala ko yan. Nung dumating ang pagpapala, nakalimutan na niya akong puntahan. Hindi ba pinagaling ko yan? Nung gumaling, hindi na bumalik sa prayer meeting. Dapat, tanawin mo ang utang na loob sa Diyos. Kung ikay pinagpapala ng Diyos, huwag kang lumayo sa Kanya, lalo ka pang maglingkod at magpasalamat sa Kanya. Amen? Amen po ba? Tandaan mo ang blessing na puputol yan. Amen? Kahit ikaw ng tao, tinulungan mo na. Pero nung bandang huli, sinisiraan ka pa. Hindi kaya sasakit ang damdamin mo. Ang Panginoon nagtatanong nila, hindi ba 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Hindi ba sila nagbalik at nagpuri sa Diyos? No? Kaya, sa Bible, paborito ni Jesus ang mga Samaritano. Yung tumulong sa binugbog, yung Good Samaritan, Samaritano yun. Ang Samaritano, half Hudyo, half Samaritano. Ito yung mga
babae sa Samaria, inanakan ng mga Hudyo. Kaya ang tawag sa kanila, Samaritano, Samaritan. Kaya lang ang kagandahan doon, yung biyaya ng kabutihan ng puso nila ay nahalo na mix. Kaya karamihan ng Samaritano, mayroon dong good Samaritan. Yung nagbalik at nagpuri sa Diyos, Samaritano rin. Amen? Amen po ba? Yon. So, kung anong ginawa sa atin ng Diyos, dapat kikilanin natin na hindi ito dapat nating baliwalain. Amen? Kaya pag inawit nyo, alam mo, nag-compose ng awitin, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Yon. Yung umawit na yan, nag-compose, ito yung taong ito, nakaramdam siya ng tunay na pagmamahal. Iniwan siya ng kanyang pamilya, iniwan siya ng kanyang mga kaibigan, nag-iisa na lang siya. Dati siyang mayaman, pero nung wala na siyang kayamanan, nawala na po lahat sa kanya. Nung makilala niya si El Shaddai, kay buti-buti mo, Panginoon. Oh. Ngayon, yung nawala sa kanya, ibinalik sa kanya ng Diyos. Pinagyaman siya ulit ng Diyos. At ang kasama niya ngayon, mga totoong prayer partner, totoong nagmamahal sa Diyos. Amen? May mga tao na okay ka pag marami kang pera. Pag wala ka ng pera, hindi ka nakilala. Amen? Kaya ang Kawikaan 17 verse 17, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa panahon ng kagipitay kapatid na tumutulong. Yung mga taong tumutulong sa iyo na kahit walang-wala ka na, yung mga taong nakita mo kahit may problema ka, nandyan pa rin nakabuntot sa iyo, iyan ay i-treasure mo. Iyon ang tunay na kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo. Woo! Amen! Amen po ba? Yan ang mga mababait na tao. Marunong magtanaw ng utang na loob. Amen? Okay, number 1. Akala nyo, ha? Mayroon tayong aralin. Ha? Hindi tayo nag-uulit ng topic, may mga pag-aaral tayo. Why? Alam niyo ba yung why na salitang why? Ah. Bakit o ganito? Why did leper ask Jesus if he was willing? Oh, bakit itong kitongin na ito, tinanong pa niya ang Panginoon, gusto mo bang gumaling ako, Lord? Ha? Ang Diyos natin, all-knowing God. Alam ng Diyos yung paghihirap ng kitongin. Ha? Hindi mo na kailangang tanungin. Bago ka dumating doon, alam na ng Diyos. Tandaan nyo si Jesus, galing po siya doon sa bundok. At alam ko, tinuro sa akin ang bundok doon sa Sea of Galilee. Brother, ba yung kabila ay barangay po yun ng Tiberias. Maraming tao doon. Doon pupunta si Jesus sa bundok na yon. Tatawid siya ulit. Pero nung tumawid si Jesus, sinundan siya ng napakaraming tao. Yan po yung Capernaum. Isang bayan na kung saan doon lagi ang rally, doon lagi tinatanggap ni Jesus ang mga may sakit, yung mga nangangailangan kay Jesus, doon lagi yon sa Capernaum. Ha? Amen? Hindi po pwedeng bombahin niya ng Iran. Kasi wala namang wala namang building doon. Tabing dagat yon, tabing lawa yon. At saka ang mga bahay doon, alam mo kung ano? Ordinaryo lang, parang pumunta ka sa Laguna de Bay. Yung mga bahay doon maliliit lang, walang building doon sa Capernaum, bayan na kung saan ordinaryong tao lang mayroon doon
at ang pinakamalaking gusali doon yung St. Peter Church na kung saan malaking simbahan na ang ilalim noon, nakapreserve doon ang bahay ni Pedro, yung tinuklap ang bubong, wala pang simbahan noon, tinuklap yung bubong para ihugos yung may sakit na paralitiko. Hanggang ngayon nandoon yun. Pag nag-tour kayo, pumunta kayo sa Sea of Galilee. Pumasok kayo sa St. Peter. Tapos ituturo sa inyo, Brother Bay, yan ang kuweba. Iyan ang kwarto ng biyanan ni Pedro, iyan ang kwarto ni Pedro, iyan ang kwarto ng 12 apostol. Sama-sama sila si Jesus. Diyan umakyat yun sa puno ng sikomoro, si Sakeo. Kasi maraming kahoy doon malalaki. At saka doon, hanggang ngayon doon, yung mga mahabang parang bato, yung daming mga bato dito mahaba. Ay, inuupuan ng mga tao yun. Hindi umaalis ang mga tao dito, Brother Bay. Pag umalis yung iba na meron naman dumarating. No? Okay, ito na. In Matthew chapter 8 verse 1-3, naka-record dito. Record story of the leper who came to Jesus for healing. He said, Lord, if you are willing, you can make me clean. The leper did not doubt Jesus' ability to heal him. But he was assured, if Jesus was willing to heal him, the leper who was ostracized by all. Okay, ito na. Ito pong istorya na ito, no? Yung pong may kitong, buo na po ang kanyang pananampalataya. Hindi po yung nagda-doubt ka, kasi ang doubt, sagabal po yan sa answered prayer. Pag ikaw nag-doubt na lumapit sa Panginoon, wala na, kahit mag-tumbling-tumbling ka pa. Kasi Biblia na ang sabi. Sa James 1:6, ang humihingi dapat maniwala at manalig. Sapagkat kung siya'y nag-aalinlangan, huwag siyang umasa na tumanggap buhat sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip. Amen? Yan ang dahilan kung bakit maraming mga hindi answered prayer. Yung mga double-minded. Pero yung naniniwala, kasi wala namang imposible sa Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, problema na ng Diyos yun. Kahit gaano kalaki, kahit sinabihan ka ng doktor, 1 week ka na lang, mamamatay ka na. Wala namang problema sa Diyos yun eh. Instant, kaya may tinatawag instant miracle, instant healing. Amen? Yung isang preacher natin, bulok na ang si Brother Ronnie, bulok na yung kanyang bituka, cancer sa bituka. Sabi niya, Lord, sabi niya doon sa Lunita, umuulan. Mga 1990s yun eh. Sabi, Lord, pako'y gumaling, mag-preacher ako. I promise to do my best. Pag-uwi niya, sinuka niya lahat ng bulok na tinae yung bituka. Sinuka niya lahat. Sus, buo-buo pa daw. Pagkatapos, sabi niya, bakit lumuwag ang pakiramdam ko? Parang mayroong nangyari doon sa loob ng kanyang bituka. Ano nangyari? Tumubo yung bituka ang bago. Yan si Brother Ronnie Erenido. Baka kilala niyo yan. Pagpunta kayo doon sa Ambel, siya ang may hawak ng silya natin, yung mga pinaupuan na silya, yung mga binabayad doon, siya nag-account. No? Sipin mo 1990, hanggang buhay pa. Yung mga walang sakit na ngamatay na, siya buhay pa rin.
Amen? Kasi pangako niya, Lord, pag ako'y pagalingin mo, pangako ko sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Oh, hindi niya sinira ang pangako niya. Alam mo nangyari ngayon? Sabi ng mga anak niya, Tay, huwag ka nang magkuhan kasi yung mga anak niya, may architect, may engineer, may mga accountant, sus, Ginoo ko. Sabi niya, to, kasi Ilonggo na, to, mayroon gid ako nga alawan sa mga anak ko. Tingnan mo to, ginbaklan ako ng kotse, bag-o. Oh. Isipin mo dati, nakipag-awakan sa jeep ngayon, nakakotse na. Yan ang blessing ni Lord. Ang biyaya, pag may pagsubok, pag may problema, ang kasunod niyan, pag nalampasan mo, biyaya na walang katapusan. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Kaya huwag mong takasan yung problema. Ang problema is a challenge. Masarap ang buhay pag may challenge. Amen po ba? Pag walang challenge, pabanjing-banjing lang. Amen? Tingnan mo yung mga taong walang challenge. Painom-inom. Pasayaw-sayaw. Walang direksyon. Sabi ng isa, Brother, 20 years na ako di sa Hong Kong, walang nangyari sa buhay ko. Bakit naman nangyari sa buhay mo? Ay, hindi ko pa nakilala si El Shaddai. Diyan sa Wansay, lagi kami nagama-ganong-ganon. No? Yan. Oo. Pero nung makilala niya si El Shaddai, stop lahat. Gusto ko magbago. Nung magbago siya, lahat ng hinihingi niya, binigay ni Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Yan. Paano matuwa sa iyo ang Diyos? Yung unti-unti mong nagsisikap ka na binabago mo. Little by little, every day. Little by little, every day. Jesus is changing me. Yan. Hindi naman yung instant na pagbabago. Huwag kayong maniwala doon sa instant na pagbabago. Walang instant. Mayroong instant noodles, instant kape. Ang pagbabago ay unti-unti. Little by little, every day. Lalo na pag hindi ka umabsent sa gawain ni El Shaddai, unti-unti niyang babaguhin ang buhay mo, pati takbo ng buhay mo. Amen! Okay. Number 2, how to ask God forgiveness in healing. Tandaan ninyo, yung pong sakit, dalawa yan. Yung tinatawag na spiritual sickness and physical sickness down to financial sickness. Ang nakikita lang natin yung physical. Pero hindi mo alam, lahat ng physical nanggaling sa spiritual. No? Ito. Nung pagalingin ni Jesus, yung babaeng 12 years na dinurugo, hindi sinabi ni Jesus na magaling ka na. Ang sinabi ni Jesus, okay, pinatawad ka na sa iyong kasalanan, huwag mo nang ulitin yan. Kaya yung babaeng 12 years na dinurugo, ayon sa pag-aaral, after na siya pinagaling ni Lord, siya po ay sumunod na sa Panginoon. No? Pagkatapos na mapagaling ang iyong spiritual na sakit, susunod na po yung physical na sakit mo. Akala mo ba, may pinanggagalingan yung sakit? Yung cancer, may pinanggagalingan yan. Amen?
Pag ikay nagsisi, tumalikod sa iyong kasalanan at nangako sa Panginoon, na Lord, gusto ko na magbago. Magugulat ka, pati naramdaman sa katawan mo, magbabago rin. Kasi domino effect yan. Pag pinagaling ka sa spiritual na karamdaman, susunod pagagalingin ni Lord ang iyong physical na karamdaman. At kapag pinagaling ang physical mo, sunod na ang bulsa mo. Amen? Paano ka makapag-isip ng mabuti kung marami kang aroy sa katawan? Ha? Pwede ka ba magtrabaho? Pwede ka ba magnegosyo pag may sakit ka? Hindi. Pero pag wala ka ng naramdaman, makapag-isip ka ng mabuti, makapaghanap buhay ka, makapagnegosyo ka. Ngayon, ang blessing ni Lord from spiritual, physical, at material, at financial. Amen? Yung material, ano yon? Pag ikaw may pera, siyempre bibili ka ng bahay. Sabi ng isa, katas ng Japan, katas ng Italy, katas ng Hong Kong. Ha? Mayroong nangyayari sa pag-abroad mo. Amen po ba? Dapat yun ang gawin ninyo. Pag nakapagpatayo kayo ng bahay, lagyan nyo katas ng Hong Kong. Yung isa naman, marami siyang kahayupan at kababuyan. Kasi may poultry siya, may piggery, may bakahan pa. Anong gagawin ko, Brother Bay? Lalagyan ko katas ng Hong Kong yung baka at baboy? Ikaw talaga, pabiro ka talaga. Hindi, totoo yun. Punta kayo punta kayo, para malaman nyo, punta kayo sa Bawan, Batangas. May lugar doon, katas ng Malaysia. Kasi yung karamihan na nagtatrabaho sa oil and gas sa Malaysia, galing sa Tanawan, Batangas, yung nagtatrabaho dati sa pier ng Batangas. Pag pumunta kayo sa Mabini, yung malalaking mga bahay doon, na mga mansyon nakalagay doon, katas ng Italy. Isang subdivision na puro galing Italy. Ha? Doon naman sa isang lugar na puntahan ko, mga Japayuki. Ang dami dyan sa Pampanga, mga Japayuki. Katas ng Japan. Pero hindi naman nilagyan lang Japayuki. Pangit eh. Japayuki. Amen? Hindi masama yun. Maalaala mo yun na itong blessing na ito, galing ito sa pagtatrabaho ko sa Japan, sa Hong Kong. Kaya gayahin niyo si Mua. Milyonarya yan sa Pilipinas. Sa tagal niya dito sa Hong Kong. Kasi marunong siya mag-manage ng pinagpaguran niya. Nasa bangko lang ang pera niya. Huwag niyong ibigay lahat yung mga pinagpaguran ninyo. Dapat may percentage kayo nakatabi. Hindi yung bigay-bigay, parang lasing ka pag sahod. Tapos, wala pa yung susunod na sahod, may utang ka na naman. Amen? Unahin nyo, ibigay nyo yung para kay Lord. Sigurado yan. Iingatan ni Lord, pati pananalapi ninyo. Amen? Woo! Okay, ito na. How to ask God forgiveness and healing. Here, completely short prayer. Short prayer lang. Huwag yung mahaba. Completely short prayer to ask for forgiveness of sin. Lord, sabihin niyo, Lord, I know that I am a sinner. Please, forgive me. And please guide me to become more like. Please help me to watch my word and action and guard me against future
mistake and errors. Dinadasal mo, Lord, i-guide mo po ako. Ilayo mo po ako sa mga kamalian. Kaya yung atin pong cellphone, pag nakalagay dyan, error. Mali yung pagpapindindot mo. Error. There are so many error in our life. Yung mga kamalian natin na dapat idasal natin, Lord, pasensya ka na. Sabi dito, Lord, pasensya ka na, tao lang. Mahina, marupok. Mas maganda yung inaamin mo kasi magyayabang ka. Ako'y born again. Ako'y matuwid. Yan ang mga tao may eye disease. Ano may eye disease? Yung mga born again, sila lang maliligtas. Sila lang banal. Sila lang. Mas maganda yung Lord. Sorry. Tao lang. Nagkamali ako. Yan ang kinalulugdan ng Panginoon. Amen po ba? Woo! Tapos sabi mo, Lord, please help me to watch my word in action. Bantayan mo, Panginoon, yung mga salitang namumutaw sa bibig ko at saka mga kilos ko. Baka, Lord, ako'y mayabang na. Baka, Lord, ako'y nakapagsalita ng masama sa aking kapwa. Nakasakit na ako ng damdamin ng kapwa. Lord, bantayan mo ang bibig ko. Kaya pag magsalita ka ng masama sa kapwa mo, tatahiin ni Lord ang bibig mo. Huwag kang magsalita. Amen? Yan. Number 3, how to heal by the Word of God. How to heal by the Word of God. Di ba sabi doon, alam mo, ganito yan eh. Pagtanggap mo ng komunyon, sinasabi ng Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo ay gagaling na ako. May mga gumagaling dyan na tumanggap lang sila ng katawan at dugo ni Kristo. Kasi bago mo tanggapin ang katawan at dugo ni Kristo, body of Christ, sinasabi ng Panginoon, di ako karapat-dapat tumanggap sa iyo, ngunit sa isang salita mo, gagaling na ako. Amen? Kami noon nagsusubo. Na nakikinig sa radyo. Sabi ko noon, kami yung kaunaw ng limis, body of Christ. Ay, Brother Pai, ikaw pala si Brother Pai! Kaya pinatigil na kami magsubo, mga preacher, mga elder. Kasi nga yung mga tao nakikinig namin sa radyo, sa halip na body of Christ, sa halip na amen, babatiin, ay, brother, ikaw pala yun. Mali yun. Sa panahon ng pagsubo, walang batian doon. Amen? At, pag yung tao, di ba ganon? Kailangan titingnan mo. Huwag mo hayaan na ikuan niya yung mustya. Baka mamaya gagawin niyang ipatuka sa manok. Yung ginagawa ng iba, ginagawang yung pansabong. Ang lay minister, dapat titingnan niya kung sinubo o hindi. Bawal po yung kukunin lang tapos. At kapag nahulog yung ostya, hindi yung tao o sino man ang kakain. Ikaw na lay minister, ikaw ang susubo niyan. Kahit marumi pa yan. Dahil yan ay body of Christ. Amen? Akala ninyo yung mga babae. Oy, nag-lay minister kayo. Kami nag-aral po 1986 pa as a lay minister. Kami po yung sa El Shaddai kauna-una mga elder na nagsusubo kasama ang mga kaparian. Amen? O yung salita, na pwede kang gumaling sa salita lang dahil there is power of the Word of God. Okay. How to heal by the Word of God? It includes setting aside time to talk to God. Read and meditate on His Word, or simply
simply, quietly in His presence. This time with the Lord can do more to restore our body, mind, and emotion than anything else we can do. Yan. Alam mo, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, no, gumagaling ka na doon. Mayroon ng himala nangyayari doon sa loob ng iyong katawan pag naniniwala ka na ang salita ng Diyos ay gamot, kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen po ba? By His wound, you are healed. Diba sabi doon, I am the God that healeth thee. I am the Lord my healer. I sent my word and heal your disease. I am the Lord your healer. Alam nyo ang message ng salita ng Diyos, kaya sa El Shaddai may tinatawag tayong healing message. Doon po, sa pagtutok ni Brother Mike, mayroon ng gumagaling sa pamagitan ng salita ng Diyos na kanyang ipinangangaral. Ang tawag doon, healing message. Sabi ni Lord, I send my word and heal your disease. Kaya yung mga naglilingkod, pare, preacher, sila yung mouthpiece of God. Pag nangangaral, maniwala ka, huwag maging matigas ang ulo. Amen po ba? Kung may sakit ka, gagaling ka na. Amen po ba? Yun. Last, number 4. How to get power to heal from God. Get power to heal from God. This healing came from God. Yung pong lahat ng kagalingan, kahit doktor, hindi ang doktor nagpagaling sa iyo. Ginamit lang ng doktor, instrumento ang kamay niya para pagalingin ka. Lahat ng kagalingan galing sa Diyos. Cancer, operation. Kaya dinadasal natin, Brother Bay, panalangin mo po, may operahan po. O sige, panalangin natin yung kamay ng mga doktor, mga nurse, lahat. Hindi mo alam na kamay ng Panginoon ang gumagalaw doon sa operasyon. Kaya sabi, okay, success. Amen? Okay, number 1. This healing came from God, number 1, forgiving those who hurts you. Number 1, patawarin mo ang mga taong nagkasala sa iyo. Kasi kung hindi ka magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Amen po ba? Pag ikaw'y nagpagamot, pag ikaw'y nagpapa-pre-over, pag ikaw ay sinasalang sa operasyon, isipin mo na lahat ng taong nakabigay ng sama ng loob sa iyo. Sabihin mo, Lord, pinatatawad ko na po sila. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Number 2, how to get power to heal from God. Number 2, treating God's word like medicine. Treating God's word like a medicine. Sabi ni Lord, a merry heart is good, is more than a medicine. Yung pong salita na pakinggan mo, ituring mo na gamot yan sa lahat ng iyong karamdaman. Amen po ba? Number 3, listening to testimony. Kaya pag mayroong nagpatotoo dito, pakinggan mo ng mabuti. Baka yung ginawa sa kanya ng Diyos, yun din ang problema mo. At sasabihin mo, Panginoon, kung ginawa mo sa kanya yan, gawin mo rin sa akin. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Number 4,
Number 4, coming in contact with the holy object. Coming in contact with the holy object. Ano yon? Mayroon tinatawag yung sinasabi ni Lord, touch. Touch your people once again. Iba rin yung pagpatong ng kamay. Bakit ang sinabi ni Lord sa Marcos 16:17, ang may pananalig at may pananampalataya, magsitaglay ng kapangyarihan ng inyong mga kamay, sa pangalan ko magpalayas ka ng demonyo at gagaling ang lahat na mapatungan ng inyong mga kamay. Kailang may nangyari yan eh. Sa isang bansa, nag-pre-over ako, may cancer sa dibdib. Nung pinatong ko sa ulo, sabi, Brother Bay, wala dyan ang cancer ko, nandito sa dibdib. Kinuha yung kamay ko sa ulo niya, sinuksok doon sa bra niya. Sus, Ginoo ko, naghilahan tuloy kami. Sabi ko, pariw lang yan. Ay, gusto niya, yung object talaga kung saan yung, ibig sabihin, kung may cancer ka sa mattress, i-pre-over ka dito sa harapan mo. Pambira. Ang sabi lang ng Biblia, ipatong lang sa ulo. From head to foot. Palapakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Number 5. Number 5. This healing came from God. Number 5, prayer of faith. Prayer of faith. Kailangan magdasal ka na, naniniwala ka na may mangyayari sa dinasal mo. Amen? And number 6, atmosphere of the presence of God. Hindi nyo alam, yung atmosphere, yung kapaligiran. Surely the presence of the Lord within this place. No? Surely the presence of the Lord in this place. Hindi mo ba alam na itong lugar na ito, mayroong kakaibang spiritual atmosphere na mayroong kayong naramdaman na kakaiba? Bakit mayroong kapahingahan? Bakit parang ang isip mo, puso mo, lahat sa katawan mo? Kasi ang presensya ng Diyos sapat na para pagalingin ka. There is power in the presence of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen po ba? And number 7, releasing of the word of knowledge. Doon sa inyong pagdalo, doon po lumalabas. Mayroong kapangyarihan doon na nire-release ang Panginoon of knowledge, ang mga bubo maging matalino. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon, no? Knowledge. Releasing of the word of knowledge. Knowledge. Sabi ni Lord, my people perish because of lack of knowledge. Ang lack of knowledge, yung mga walang alam, pero hindi maging matalino ka. Pagpatuloy ka nakikinig ng salita ng Diyos, nagre-release ng power dyan upang bigyan ka ng karunungan to solve your problem. Solving problem. Amen po ba? Okay. Magsitayo na kayo. Alam mo yung ating kuwan dito, i-share nyo sa mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo, para sila'y mapagpala rin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na amin ang papakinggan. Ito'y magbigay sa amin ng tagumpay, sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Sa Panginoong Hesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya tapat. Buhay mo Ay ay kalinga sa pagsubok at luman. Meron siya't lumalaman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Kung ika'y nanlalapit, wala kang malapitan para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. alalahanin mo sana
minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't tabag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Brothers and sisters, ang Panginoon, hindi man tayo naging tapat, ang Diyos natin ang tapat. Iwanan man natin siya, hindi niya tayo iiwan. Kalimutan man natin. Ganun tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Salamat o Diyos sa biyaya ng buhay. Salamat na sa namin, Panginoon. Pahuli ang lahat. Patuloy naming samahan sa takbo ng buhay na ito. Ingatan, patnubayan sa lahat ng oras at panahon. Itong aming samot na langin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless you all. Pasalamat. Manatili po tayong nakatayo at atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim na kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo'y mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin.
Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Monday. See you tomorrow.